Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakontrobersyal na defense procurement deal sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Philippine Navy Frigate Acquisition Project. Ito ang istorya ng kung paano dapat sana ay isang milestone modernization, pero nauwi sa alegasyon ng panghihimasok, pagtanggal ng opisyal, at kontrobersya na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nasasagot. At kasama rito ang pangalan ni Bongo, noong panahong SAP o Special Assistant to the President pa lang siya. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa konteksto. Matagal nang nangangarap ang Philippine Navy ng makabagong warships. For decades, ang pinakakawawa nating hukbong dagat ay umaasa sa mga World War II era ships, literal na mga barkong mas matanda pa sa karamihan ng mga sundalo na naglilingkod sa kanila. May mga komentong biro noon na mas mabilis pa raw lumubog ang mga barko kaysa makalipad ang eroplano ng kaaway. Ito ang realidad noon, luma, kalaw-angin, at mabagal na kagamitan. Noong panahon ni Pinoy, nagkaroon ng seryosong modernization push. Isa sa mga priority, 2 new-build guided missile frigates. Hindi hand-me-down, hindi second-hand, bagong gawa. Sa bidding process, nanalo ang Hyundai Heavy Industries, HHI, ng South Korea. Malaki ang halaga, humigit kumulang 16 billion pesos para sa 2 barko. At ang pinakamahalagang aspeto ng isang modernong warship ay hindi lang ang katawan nito, kundi ang tinatawag na Combat Management System o CMS. Ito ang utak na kumokontrol kung paano nagre-react ang barko sa banta. Para itong command center software ng buong warship. Ang Philippine Navy noong panahong yon ay may preference na tested and reliable system, ang Thales Tacticos ng Netherlands. Matagal na ito ginagamit ng maraming navy sa mundo at subok na sa battle conditions. Fast forward, nagbago ang administrasyon. Naging Pangulo si Duterte, naiwan ang procurement at kailangan na lang i-finalize ang detalye. Dito napapasok ang karakter nating si Bongo. Isang araw, may lumitaw na dokumento sa Department of National Defense. May handwritten note na sinasabi na ipinasa raw ito kay Undersecretary at sa project team, galing umano kay Bongo. At ang laman ng papel, pagsusulong na gumamit ng ibang CMS, mula sa Hanwha Systems ng South Korea. Mas mura, ngunit hindi pa battle-proven. At ang bigat nito, wala sa mandato ni Bongo na makialam sa procurement. Hindi siya miyembro ng Bids and Awards Committee. Hindi siya bahagi ng technical team. Hindi siya sangkot sa dokumentasyon. Pero bakit may papel na may pangalan niya? Dito nagkaroon ng tensyon. Si Vice Admiral Ronald Joseph Mercado, na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy, ay nanindigan. Sinabi niyang dapat manatili ang Thales Tacticos dahil ito ang mas maaasahan, mas compatible sa Link 16 system na ginagamit ng iba pang Western allies, at mas tugma sa long-term modernization roadmap ng Navy. Pero hindi yun ang nangyari. Sa halip, sa gitna ng tensyon, inilipat si Mercado mula sa pwesto sa pamamagitan ng isang mabilis na order. Ang dahilan, loss of trust. Para sa marami, malinaw ang mensahe, kung hindi ka susunod sa gusto ng mas mataas, aalisin ka. Umusok lalo ang isyu nang nagkaroon ng Senate hearings noong 2018. Dito nag-deny si Bongo, sinasabing hindi siya nakialam. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana naman ay nagsabing nakatanggap na siya ng papel na may pangalan ni Bongo, pero hindi niya raw matiyakan kung personal itong ipinasa ng SAP. Si Duterte naman ay nagbigay ng mixed messaging, sinabi niyang kung guilty si Go ay sisibakin niya, pero kasabay nito ay sinabi rin niyang naniniwala siyang walang kasalanan ang kaibigan niya. Kung titingnan mo, parang script ng isang political drama kung saan lahat nagsasabing walang pakialam, pero parang ang lahat naman ay naka-align sa iisang direksyon. Pero hindi dito natapos ang usapan. Nang ma-deliver ang mga barko, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, proud na ipinakita ito sa publiko. Modern, slick, may firing capability. Pero ang mga issues sa loob, lalo na sa CMS at integration sa Link 16 system, nanatili.
Hindi nakuha ng frigates ang full combat potential na dapat ay kasama sa plano. Ngayon, pasok si Antonio Trillanes sa 2024. Nag-file siya ng plunder case laban kay Duterte, Bongo, at ilang opisyal. Sinabi niyang may umano'y 700 million pesos kickbacks at sinadyang i-downgrade ang specs para kumita ang ilang tao. Siyempre, deny ulit ni Bongo. Deny ni Duterte. Tahimik ang Navy, pero may mga detalye na hindi pwedeng baliwalain. Tingnan natin ang papel ni Admiral Robert Ampedrad. Noong unang bahagi ng 2017, sumulat si Ampedrad at sinabing tama si Mercado, mas mainam ang Thales Tacticos kaysa Hanwha Naval Shield. Subok, tested, mas madali i-integrate. Ngunit ilang buwan lang ang lumipas, nagbago ang posisyon niya. Mula sa pagiging pro-tacticos, naging supporter siya ng Hanwha. Nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at Mercado. At sa huli, siya ang naging bagong FOIC matapos matanggal si Mercado. Kung tatanungin, bakit biglang nagbago ng isip? Sino ang naka-impluwensya? Ano ang dahilan? Ang mga decision maker dito ay hindi mga small-time personnel. Hindi ito simpleng technical adjustment. Ito ay major shift sa strategic defense capability ng bansa. Sa kabilang banda, hindi rin malinaw ang papel ng Hyundai Heavy Industries. May mga alegasyon na matindi ang push nila na gamitin ang Hanwha system dahil partner nila ito sa ibang proyekto. Ang problema, hindi sila dapat basta makapagdikta. Naka-specify na ang requirement sa kontrata. At kung hindi compliant, dapat hindi tinatanggap. Pero ang nangyari, tinanggap. At ang tanong, sino ang nagbigay ng green light? Dito papasok ang statement ng Max Defense. Sabi nila, hindi sila agad tumalon sa narrative na Bongo intervened. Mas focus daw sila sa irregularities ng contract, sino ang pumayag sa disadvantageous provisions, bakit hindi tinutulan ng DND, bakit pinayagang magbago ng major spec after signing, bakit tinanggal si Mercado, at bakit agad pinalitan ni Ampedrad. Pero kahit hindi nila gustong pasukan ng political angle, hirap silang hindi mapalingon sa Malacanang. Kasi sino ba ang may kapangyarihang magtanggol ng FOIC? Sino ba ang may kapangyarihang mag-appoint ng kapalit? Sino ba ang may direktang access sa DND? Isang tao, ang Pangulo. At sino ang pinakamalapit na tao sa Pangulo noon? Si Bongo. Ang problema pa, nang sumabog ang issue, ang sagot ng Malacanang, sa pangunguna ni Harry Roque, ay done deal, na raw ang frigates bago pa umupo si Duterte. Pero ito ay hindi totoo. Oo, selected na si Hyundai, pero hindi pa final ang integration ng CMS. Hindi pa final ang critical systems. May malaking discretion pa, kaya noong sinabi ni Roque na done deal, na marami ang natawa, marami ang nagalit, marami lalo ang nagduda. At sa huli, nandito pa rin tayo sa tanong. Kung talagang walang nakialam, bakit may papel na may pangalan ni Bongo? Kung walang nagutos, bakit natanggal si Mercado pagkatapos niyang tumutol? Kung walang personal interest, bakit nagbago ang specs sa paraang pabor sa supplier? Hanggang ngayon, wala pang solid closure. Wala pang malinaw na pananagutan. At ang mga barko, oo, maganda tingnan, moderno sa labas, pero may kulang sa loob. Hindi dahil walang pera ang bansa, kundi dahil may politikal na kamay na sumablay sa proseso. Ang frigate controversy ay paalala na minsan, ang pinakamalalang kalaban ng seguridad ng bansa ay hindi dayuhang banta, kundi ang sariling leader na ginagawang playground ang defense fund. At sa kaso ng frigate project, malinaw ang aral. Modernong barko nga, pero lumang kultura pa rin ang nagpalutang sa kanila, kultura ng padrino, utang na loob, at tahimik na impluwensya na hindi umaamin kahit nahuli na. Ang tanong ngayon, may maglalakas loob bang panagutin sila? Hanggang hindi nangyayari yon, ang Pilipinas ay laging magiging isang bansang may barko, pero walang direksyon. Welcome back.